Sabi ko may pirma ba na pirma? Pirma mo muna. Baka may... Itim yung ink ko eh. Mapipirma ba yun sa'yo? Ay parang timang. Magandang araw mga timang. Ngayong araw magmi-middleman nga pala ako sa bentahan ng motor. Ukininam, lahat na lang talaga ng negosyo pinapasok. Kahit hindi alam, inaalam para sa balato. Siyempre, kung bibili kayo ng motor, unang-una nyong gagawin, ititesting yung motor. Wag na wag kayong papayag pag sinabing okay yan, wag mo na i-testing. Kasi hindi lahat ng malagkit may halong kanin. Stupid. Ang ibig kong sabihin, hindi porket matamis ang salita, matamis na rin ang resulta. Ugaliin pa rin nating kilatisin bago natin bilhin. Ang seller, parang politiko, puro magaganda lang ang sasabihin niyan. Pero ibahin nyo ako sa mga yon kasi ako sinabi ko agad na expire yan at saka sira na yung mga ilaw niya. Maganda nang malaman niya agad yung mga problema bago yung sarap. Hindi naman kasal tong mini-middleman ko para pangakuan sila ng masasayang mangyayari. Kaya sinabi ko sa bibili na kilatisin muna yung motor. Nag-alabos toyo nga yung buyer kasi tumawag pa ng eksperto. Ano yan? O bakit? Liliyain lang yon kasi nga bininturaan eh. Ito, may-ari oh. Kilala mo to? May perma yon. Merong dito plate. Ano yan? Maayos yan to. Bali magkakilala nga lang pala yung buyer at saka seller. Hindi ko nga alam kung bakit ako andyan. Siguro nag-aantay lang din ako ng pangmerienda sa kanila. Isa pang issue ng motor na stock lang daw siya, hindi naman daw nagagamit. Eh ang gamit na hindi ginagamit lalong nasisira. Pero yung kakilala ko, gamit ng gamit, ayun, nasira. Nasira ang buhay. Aray ko. Tarantado! Bali pagkatapos ng mahabang kilatis at 3 promise, nagpirmahan na si buyer at saka si seller. Unang promise ni seller na nagsasabi siya ng totoo, second hand yung motor. Pangalawa, hindi yan aandar na walang gas. Pangatlo, yung foot brake gagana lang kapag paa ang gamit. Pero pwede ka pa rin naman mag foot brake gamit ang kamay. Kaso takaw disgrasya kaya hindi pinaramis ni seller. At dahil okay na, nagbilangan na sila ng pera, nagbayaran na. Ewan ko bakit hindi inabot sa akin. Gusto ko lang naman maranasan na magbilang ng ganyang karami na pera. Pag abot sa akin ng 1,000, sunuklian ko ng 500. Alam nyo na kung magkano pang merienda ko. At dahil goods na, batchi na sila. Ingat mga boss. Pagsapit ng gabi, balik sa tunay na negosyo. Ang daming negosyo, ang tagal yumaman. Buti pa yung iba, isa lang negosyo pero paldo-paldo. Ang sarap naman maging kayo. Bali 10 pieces tong in-order sa akin na damit. Salamat boss, salamat sa tiwala. Salamat kasi nagustuhan mo yung design ko. Hindi lahat ng kaibigan, kamag-anak, kakilala, sumusuporta katulad mo. Kaya thankful ako na grateful at nagpapasalamat sa'yo. Pero marami rin talagang sumusuporta sa damit na nilalabas ko, lalo na yung mga taga-dato. Siyempre, batang dato nga eh. Sunod, dumating na yung umorder. Dating small, ngayon double XL. Hindi pa niya nakikita yung damit, nagre-reklamo na agad siya. Sabi ko may pirma ba na pirma? Pirma mo muna. Baka may... Itim yung ink ko eh. Mapipirma ba yun sa'yo? Ito, pirma mo ito dali sa likod. Baka naman maging vlogger to eh. Gago. Pirma. Ito. Oo nga. Thumb mark. Paano pag bigla sa mikat eh? Tapos ngayon sabihin ko ako yung pinakaunang nakapagpapirma. Wait yan. Yan. Paano ang bakit kay Boss Toyo? Sabi ko naman, pirma ang binabayaran, tsaka pawis. May thumb mark ko na yan. Ang lakas pa rin talaga ng tama, pati damit papapirmahan. Advance na advance talaga mag-isip, kay Boss Toyo talaga ibibenta. Baka pagdating mo kay Boss Toyo, biglang bumulong yung asawa niya. Sasabihin, pauwiin mo na yan, nababaliw na ata yan. O paano? Hanggang dito na lang ulit mga timang, salamat sa panonood. At salamat na nga rin pala sa lahat ng sumusuporta sa Batang Dato Clothing Line. Malayo-layo pa ang lalakbayin para makilala at magpakilala. Pero ang mahalaga, nagsisimula na tayong maglakad. Pa-share naman po, please.